Magandang araw sa inyo at salamat sa pagsama sa ating pag-aaral ngayon. Tatalakayin natin ang isang napakalaking salunggatan na humubog sa buong kasaysayan ng sangkatauhan mula pa sa pinakaunang sandali. Isang epikong labanan na, maniwala kayo't sa hindi, ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Naitanong nyo na ba to sa sarili ninyo? Paano kung ang mga kaganapan sa kasaysayan, mga pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo, mga digmaan, mga revolusyon, ay hindi lang basta nagkataon? Paano kung lahat ng yan ay mga estratehikong galaw sa isang sinaunang digmaan na hindi natin nakikita? Okay, para maintindihan natin ang lahat, kailangan nating bumalik sa pinakasimula, sa unang-unang galaw sa dambuhalang chess match na ito. Nagsimula ang lahat sa isang banal na pangako na binitiwan sa mga unang sandali ng sangkatauhan. At ito yung pinaka-core ng lahat. Ang pangako na may darating na isang partikular na supling, isang manunubos. Ang pangakong ito ang nagtagda sa buong landas ng kasaysayan na susundan natin. Pero siyempre, sa bawat bida may kontrabida at dito napakalinaw ng layunin ng kalaban, ang harangan, pigilan at sirain sa kahit anong paraan ang pagdating ng ipinangakong tagapagmana. Dito na nagsisimula ang hidwaan. So tara, silipin natin yung mga ebidensya sa kasaysayan. Titignan natin kung paano, sunod-sunod, sinubukan ng kalaban na putulin itong napakahalagang lahi na ito. Unang-unang attempt, anong ginawa niya? Sinulsulan niya si Cain na patayin ang sarili niyang kapatid na si Abel. Akala niya siguro, game over na. Pero hindi. Agad-agad, may kontragalaw ang Diyos. Binigyan niya sila ng bagong anak, si Seth, para ituloy ang linya. So makikita niyo agad yung pattern, di ba? Attack, counter-attack. At hindi yan tumigil doon. Tuloy-tuloy ito Sinira ang sangkatauhan bago ang baha. Boom! Niligtas ang pamilya ni Noah. Nagtayo si Nimrod para labanan ang Diyos. Okay, tinawag naman si Abraham para gumawa ng bagong daan. Inalipin ng Israel sa Ehipto, ipinadala si Moises. Nagplano ng genocide si Haman, ginamit si Esther para iligtas ang mga tao. Paulit-ulit yung pattern. May pag-atake pero laging may pagliligtas. Etong nakikita nyo ngayon ay parang resibo ng mga walang tigil na pag-atake mula kay Cain sa mga imperyo tulad ng Ehipto at Roma. Bawat isa, isang kalkuladong attempt para mahadlangan ang pagdating ng Mesiyas. Talagang walang humpay ang labanang ito. Ngayon, dito nagiging mas komplikado at interesting ang kwento. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mismong regalo ng Diyos, ang kautusan, yun pa ang ginamit bilang sandata sa labanang ito. Tingnan nyo itong malaking pagkakaiba. Ang original na plano para sa kautusan, ito ay dapat maging parang anino. Isang paunang larawan para pag dumating yung totoong Mesiyas, makikilala siya agad ng mga tao. Pero ano ang ginawa ng kalaban? Binaluktot niya ito. Ginawa niyang parang dahon ng igos, panakip lang sa kasalanan para maging proud ang mga tao sa kanilang relihiyon. Imbes na ituro sila sa Mesiyas, ginamit ito para asahan nila ang isang makamundong tagapagligtas. At iyon nga ang masaklap na naging resulta. Dahil nabago ang kanilang inaasahan, noong dumating na yung tunay na Mesiyas, marami sa kanila ang hindi siya nakilala. Nalinlang sila at tinanggihan nila ang mismong taong dapat sanang ipakilala sa kanila ng kautusan. Pero, at ito ang pinakamalaking pero sa lahat, husto kung kailan akala ng marami ay nagtagumpay na ang strategiya ng kaaway, doon naman nangyari ang pinaka-critical at pinakamahalagang galaw sa buong kasaysayan ng laban. Dumating na siya! Ang pagdating ng ipinangako! Ito na ang turning point! Ang rurok ng libu-libong taon ng digmaan! Pakinggan nyo itong mabuti. Ito ang pinakabuod ng lahat. Ang krus ay hindi isang pagkatalo. Ito ang sukdulang tagumpay. Ang tiyak na pagdurog sa kapangyarihan at otoridad ng kaaway. So ano ba talaga ang nagawa ng krus? Well, una, pinatunayan nito na ang Diyos ay parehong mapagmahal at makatarungan ng sabay. Pangalawa, ito ang checkmate move laban sa otoridad ni Satanas. At pangatlo, na napakahalaga para sa atin, binigyan nito ng kapangyarihan ang mga mananampalataya para harapin at malampasan ang mga susunod pang laban. Okay, napakahalaga nitong maintindihan. Yung decisive battle, panalo na sa krus. Pero hindi pa tapos ang giyera. Nagpapatuloy pa rin. Kaya ngayon, silipin naman natin ang huling kabanata. At ano yung endgame? Ano yung huling barahan ng kalaban?
Eto yun, usigin ang mga mananampalataya at pilitin ang lahat na sumamba sa halimaw. Papipiliin ang mga tao, sasambahin ba nila ang Diyos o tatanggapin yung tanda ng halimaw, yung 666. Yan ang kanyang huling desperadong hakbang. At dito papasok ang papel ng mga martir. Sila ang magiging huling katibayan. Yung pagpili nila sa kamatayan kesa sa pagsuway sa Diyos, yun ang magpapakita ng isang pag-ibig na mas matindi pa kesa takot sa kamatayan. Sila ang magiging sukdulang patunay na maghahanda sa entablado para sa huling paghuhukom. At iyong kanilang muling pagkakabuhay, yun ang magiging final confirmation. Patunay yun na nagtagumpay sila laban sa kamatayan at ito ang magtatatak sa kautusan bilang pamantayan para sa pangwakas na hatod. So para manalo sa huling yugto na ito, may isang huling napakahalagang elemento na kailangan. Isang huling susi. At ito na nga yun, ang aklat ng pahayag mismo ang itinuturong huling susi para makapag-navigate at mapagtagumpayan ang huling yugto ng tunggalian. Napakalinaw ng sinasabi nito. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ang sinaunang digmaang ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon, at ang aklat ng pahayag ang naglalaman ng stratehiya para sa huling tagumpay, sino kaya sa panahon natin ang tunay na nakakaunawa at may hawak ng susing iyon? Isang bagay na sulit pag nilayan.